kumusta naman po kayo? Okay pa po ba tayo? Parang hindi ko narinig. Okay pa po ba tayo? Nag-e-enjoy po ba tayo? Maaari ko po bang marinigan yung malakas na palakpakan? Okay, thank you po. So, maraming po salamat muli sa inyong dating dito sa aming concert. So, patikim pa lamang po yan. Marami pa po kaming inihanda para sa inyo. Pero bago po tayo tumako sa aming iba pang mga presentation, tayo po muna narako sa raffle. Atin po tinatawagan. Manikwala ako. So, atin po tinatawagan si Pastor Acel at saka si Sister Ann. Nakapangunahan tayo sa raffle. Malinaw ba to? So, atin po tinatawagan si Consular Betangkol para siya po yung umunod. Maaari po ba namin kayong imbitahan dito sa stage? Kumusta naman sa'yo? So, bago po tayo mag-proceed sa ating raffle, amin pong iniimbitahan si Consular Betangkol para bigyan po tayo ng maikling message. Yung po kasi bigas is sponsored by Consular Betangkol. So, palakpakan po natin. Thank you po. Good evening po. Good evening po. Good Good evening. Good evening po. Natundo na ko ata. Good evening po. Bali po, mga katats po yung nakakita mo po tang ating anak at no katalento at show na kaya kata mo nung makananood ang papatoy talent ko. At nang sa tinga kakit, po tang nga kakit mo lang, ilay mo karoon ng nakasanting kanilang performance. Baloy po, kanyang anak ko, ay experience ng makanyan. Pero ngayon yung bigay po, ikit po na talagang in talent na po pala rin kay katamong anak kay Mexico. Talagang excellent. Ikit ko po yung kanilang performance, sa mga lang in detalye, ang po itang kanilang action. Talagang panandaman mo talagang talent, inner talent po pala. So, bahay po yan eh. Ikit ka naman po itang kayong performance kitang Diyos at Bayan, ano po niya. Sabi na po, pepa labas siya po ka rin ng mga nano yung lugod kembalen. Bali po, kita mo po kasi may tamang Pilipino. Wala na pong mag-rebelde kanita, ulit pong, tayo po pinili yung Pilipinas, yung Diyos po yung nemini yung tamang kayong Pilipinas. Kaya po, ikit kayo pag yung lugod yung Pilipinas, excellent siya mo naman po. Bali po, ikaw sila Betangkol po, lagay po makayang tabi, karang kaya katamong kayong churches, lalo na po, giniking kaya katamong church kayong Kulubasa. Masabay po, ako po bilang pong konsyal na po ng Bayan, Mexico, bibigyan po yung Maya Pabengi, kay Kongat po, at Merry Christmas po kay Kongat po. Salamat, Maya Pabengi kay Kongat po. Nandiyan po yung third prize po, third prize. Picture tayo. Mariman Pandilyo. Kaya ba? Third prize. Third prize ko ba? Mr. R.B. Salenga, third prize. Nandiyan may pangalan. Kung saan niya ulubasa, at yung proxy, Lisa Listo. huwag bubuhan niya din, wala yun. Pabigay na lang daw, sabi ni Pastor. Salamat po. Okay, Special Betangkol, salamat po sa inyong pagpunta, pagdalo sa aming po simpleng konsyerto. Palakpakan po natin sa konsyerto. Prepare tayo, no? Mag-prepare tayo ng drama. Steady lang po kayo at meron po konting inihanda po ang ICMI Youth Adonai para po sa ating lahat. Uwi na ako dyan. Uy. Dali. Maretrano.
Kaya ka pa eh. Sige, huwag na. Tara, uwi na. Drama na. So, mo din ako ng bet. Huwag yun na. Madilim na. Drama na siya eh. Nagdadrama ka? Hindi. Nagdadrama siya ako dyan. Hindi. Totoo. Oo, hindi. Sabi mo magdadrama ka. Sinansel ko. Totoo. Mukha ba ako? Mukha ba ako? Sinungaling? Picture mo na. Ngayon po, ating matutunghayan ang drama na sumasalamin sa mga tao na may iba't ibang katangian, pananaw at pinaniniwalaan sa buhay. Inihahandog ng In Christ Mission International ang drama na pinamagatang Sa Kabilang Dako. Dami kahit manager. Marie. Oh, anong tinitingin-tingin nyo? Sa bihis ko ito? Siyempre, isa ako mayaman. Lahat ay nasa akin na. Mga kinahumalingan ng tao. Naku po. Easy-easy lang sa akin yan. Mga bahay, lupa, kotse, sa kayaman kong ito, lahat ay kaya kong bilhin. Mga babae o mga boys. Alam naman natin ang mga babae ngayon practical. Basta mayaman nagpapatin lahat. Kaya kayo sa yaman kong ito, pinakaayaw ko sa lahat. Ang dinidiktahan ako, lalo na kayong mga mahirap. Diyos ko, mga mahirap, ibahin niyo ako kung isang mayaman na tao. Pero yung pinakaayaw ko sa lahat, isang araw may pastor na lumapit sa akin. Okay na sana yan, nagsisimba naman ako eh. Kaso sabi ko naman niya, isuko mo yung buhay sa Diyos. Pati yung kayamanan ko daw, isuko ko, pamigay ko sa mayaman. Diyos ko, kung dati nagsisimba ako ngayon, hindi na ako nagsisimba. Wala akong ibang Diyos. Ang Diyos na sinasabi ko, hindi ang Diyos na sinasamba na boniyag ano, born again. Basta, Diyos ko, hallelujah, praise the Lord. Huwag niyo akong maganyan-ganyan. Wala akong ibang Diyos dito. Bakit? Napayaman ba kayo ng Diyos ninyo? Hindi. Kaya kung ako sa inyo, tumalikod na lang kayo sa Diyos ninyo. Pinanganak kayong mahirap, mamamatay din kayong mahirap. Anong nangyari sa Diyos niyo? Kaya ako? Heto ako? Wala akong ibang Diyos. Ang Diyos ko lang ang aking sarili, ang aking kayamanan. O sige, una na ako sa inyo. Ay, grabe. Ang dami namang cute dito. Ako ba? Sorry ha, may boyfriend na ako. Nakita niyo ba yon? Ang ganda ko talaga, no? Alam niyo ba, 14 years old pa lang ako, ang dami kong naging boyfriend. At hanggang ngayon, ang dami pa rin naman niligaw ko. Thank you kay Lord, binigyan niya ako ng napakagandang mukha. Kaya lang, kahit marami naliligaw sa akin, dahil ako sa boyfriend kong yon, ang cute, ang sweet-sweet niya kasi eh. Alam niyo ba, lagi kami nag-date yun. Gusto niyo bang malaman kung anong favorite place namin? Eh di, sa madilim na lugar. Ang sweet niya, no? Isang araw pala. Na-surprise ako. Hindi ko expect. Dinan niya ako sa isang lugar na napakatahimik, napakaganda. Yung kaming dalawa lang. Parang kaming nasa heaven. Kaya lang, nainis ako sa kanya eh. Hindi kasi siya nag-ingat. Yan tuloy, nabuntis ako. Oh, ba't nagsaan ng mukha niyo? Huwag niyo mag-alala, no? Pinalaglag ko na. Hindi ko na makaya masira itong maganda kong katawan at mala siya ang napakaganda kong mukha. Hello? Kasalanan? Alin ang magpalaglag? Hindi kaya, no? Maintindihan naman ni Lord yun. Ang importante, masaya ka at nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Ay, oo nga pala, may nakalimutan ako. May lakad pa pala ng boyfriend ko. Sige, mauna na ako. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Nasisiksihan kayo sa akin? Bakit? May pera ba kayo? Mababayaran niyo ba ako? Yung kaseksihan ko to, yung kagandahan ko to, mababayaran niyo ba?
Alam niyo kayo, huwag niyong isipin na malandi ako, no? Ay, alam niyo na, ganyan talaga yan. Ay, wala nga akong pakialam sa inyo kahit anong sasabihin niyo. Makahanap na ng mabibiktima. Mukhang gwapo. Ay, hindi. Branded naman ang damit. Mukhang mayaman. Mukhang mayaman. Magkano kaya babayaran sa akin ito? Alam nyo, ganito ako nabubuhay. I don't care na i-judge nyo ako na malandi ako kasi ganito nagpapabayad ako. Eh, ang tanong ko, sa edad nyo bang yan, kumikita kayo ng maraming pera katulad ko? Hindi, di ba? Kasi tanga kayo. Hindi ako katulad nyo. Gamitin nyo yung utak nyo para magkapera kayo. Alam mo, nakakainis nga eh. Isang araw ba naman, may nakasabay akong weird na babae, as in weird talaga. Sabi niya ba naman, ingatan mo yung katawan mo kasi templo yan ng Diyos. Gumanon-ganon pa siya. Tapos, ang sabi ko, tinawanan ko lang siya kasi, yung katawan mo to, templo ng Diyos. Eh, Panginoon, Panginoon, lumabas ka nga sa katawan ko. Ay, as if naman may lalabas, di ba? Wala. So, paano niya sasabihin na yung katawan mo to, templo ng Diyos? Di ba? Masyado kasi siyang nagpapakatanga, masyadong ba spiritual, hindi naman totoo. Eh ako, tignan niyo ako, kumikita ako sa ganito lang. Kaya kung ako sa inyo, kung pwede niyong pagkakitaan yung katawan niyo, pagkakitaan niyo, sige naman. Trophies, awards, certificates, medals, marami ako niyan. Kasi matalino ako. I read a lot of books, local, international books, lahat na nabasa ko na, kaya lalo akong tumatalino. Well, ang sabi sa akin ng kaibigan ko, meron dapat akong isang libro na dapat talagang basahin ko. Bible. Bible ata yun, o Bible. Pero nung binuksan ko, grabe, inantok ako. Ayoko sa lahat, yung inuutusan kasi ako eh. Ayoko sa lahat, nabasa ko yung Bible, puro utos ni ganito, utos ni Lord, utos ni ganyan, bawal yung ganon, sabi ni Lord. Hindi ako naniniwala kay Lord. Hindi ako naniniwala sa Kanya. Siya yung nabuhay, tapos muling namatay, tapos umakyat sa langit, tapos babalik ulit dito. Ano yun? Kalokohan? To see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ayoko sa lahat yung tinuturuan ako, no? Ayoko sa lahat yung pinangungunahan yung gusto ko. Kasi matalino ako. Hindi ko kailangan ng Diyos niyo na sinasabi ninyong pinagkakautangan niyo ng buhay o pinagkakautangan niyo ng karunungan. Sige magbabasa ulit ako Hi guys! Ako nga pala si Ella, isang anak ng pastor. Mabait ako sa mga tao mabait sa akin. But take note, mas halima ako sa mga tao halimaw sa akin. Ayoko sa lahat yung diniligtahan ako. Yung pag-uugali ko, yung pananamit ko. Sabi daw ng magulang ko, magsuot daw ako ng kay haba-habang pada. Anong tatawagin na lang sa akin? Jejemon? Baduy? Sunday service? Kala nyo di ako nagsisimba, no? Nauna pa nga ako sa mga pastor at pastora namin eh. Sud-sud ko pa yung kaya haba yung pada. Pero pag nainip na ako, wala na. Ganito yung itsura ko pag nainip na ako. Diba sabi nga ni God, i-share daw yung maganda kung binibigay niya. Ginagawa ko lang naman, diba? By the way, meron pala akong isang kapatid. Maganda naman siya, manang, di ko alam kung ano siya. Pero mas maganda ako sa kanya. Huwag kayong guys, baka sabihin niyo mayabang ako. I'm just stating the fact. Baka lumagpas-pas ka sa langit eh. Ate, ano pinagsasabi mong lalagpas sa langit? Walang ganon, no? Pero kakapos meron. Dapat nga maging mabuti tayong ahemplo sa mga tulad nating kabataan. Ipakita natin na iba tayo. Kasi meron tayong mga magulang na pastor at pastora. Ipakita natin na mabuti tayo. Kung ano yung tinuturo nila sa atin, yun din yung ipakita natin sa kanila. Maging mabuti tayong halimbawa sa kanila. Ano pinagsasabi mo dyan? Wala akong pake.
Alden, no? Nagkakamali kayo. Maputi si Alden, ako maitim eh. Ano tinitingin yun dyan? Ikaw! Ikaw! Gwapong-gwapo ka na naman sa akin. Ha? Diba? Paano hindi ka magwagwapuan sa akin? Eh sa labi ko pa lang, red lips na. Sa ilong ko pa lang. Lalo na sa mata, killer eye, di ba? Pero kung di nyo lang naitatanong, ang dami ko nang naging girlfriend eh. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na nga mabilang-bilang eh. Siyempre, kahapon nga lang, kung di nyo lang naitatanong, kahapon, nag-break kami ng isa kong girlfriend. Kaya, ikaw, oo, ikaw, mag-ingat ka. Baka mamaya, bukas, o sa makalawa, girlfriend na kita. Diba? Sa mga punto, di ba marami magkakagusto sa akin, di ba? Pero, hindi nyo lang naitatanong kung bakit ako naging ganito. Dahil sa tatay ko. Dahil sa pagmamalupit niya sa akin. Kaya ako naging ganito. Kami, marami kami mga tomboy eh. Pero iba yung kung bakit. Kaya ako, naging ganito dahil sa tatay ko. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng tomboy. O kaya, mag-tomboy na lang kayo. Kasi madali kaming mahalin eh. Tsaka marami kaming datong. Ha? Tsaka, hindi pa kayo mabibigyan eh. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo. Sige igimik muna ako. Bye. From the place of sun, sea to the moon. From sun to moon. Give a round of applause. Ano? Kuha ko lang agad ko. Ito. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Carla. Do you know is Carla? Carla J. Caparaz. Isang malakas na palakpakan para sa aking mga kapatid. May stress na talaga ako. Alam niyo ba? Kami daw mga Bex, wala daw kaming kuwang dito sa mundo. Eh ano kami, mga kabuting nilikha lamang na parang sumusulpot? Siyempre, ano ba naman? Gawati kami ng Diyos. Ano ba naman kayo? Nakaka-stress na kayo ha? Puro discrimination, puro panlalait. Alam nyo, na-hard na ako. Masakit, pero carry lang. 360. Para sa ekonomiya ng bansa. Laban. Pak. Ganun. Pang nakasipalakpakan para sa atin. Nasa na ba si Miss Colombia? Ang tagal nga. May stress na talaga ako. Oh, kapatid, musta ka na? Oh, musta ka na? Anong kabaliwan yan, Miss Pero? Hindi ka na nagbebeso? Oh my Grabe ka naman. Nagulat ka, no? Nagulat ka sa kalagayan ko ngayon, no? Ay, kung makatampi ka waga sa amin, dalawa ko ngayon. Okay, let's me have three. Oo, siguro noon, kasama niyo ako. Kasama niyo ako na sumasali sa budget. Nakikita niyo ako na nag-lipstick, blush on, foundation, sumusuot ng mga mahabang palda, dress, gown. Pero nung nalaman ko yung salita ng Diyos, nalaman ko na pawang lalaki at babae lang pala yung nilikha ng Diyos. Ay, ano ka ba? Tumigil ka nga. Yung heels ko, ibigay mo na lang. May laban pa ako mamaya. At isa pa, yung mga contact lens ko at mga makeup ko, ibalik mo na. Okay. Alam mo kapatid, malapit dumating yung Panginoon, kaya magbago ka na. Dumating ang Diyos, oh my goodness. Alam mo, maraming Kristiyan dyan hindi pa naglaladlad. Kaya ano pang hinihintay niyo guys? Magladlad na kayo. Sabi nga ni Elsa, let it go, let it go. Kaya ano pa hinihintay niyo? Magladlad na kayo. Ay, maiwan na kita. Paniwalaan mo yung salita ng Diyos. Malapit na dumating yung Diyos. Dali, may sasabihin ako sa inyo. Oh, excited kayo, no? Alam niyo ba, si Kumare? Hindi siya. Yung kumare niya, alam niyo ba? Naghiwalay na sila ng asawa niya. Bakit? Paano ba naman kasi? Hindi pa dumadating ang asawa niya. Buntis na siya agad. Grabe. Ba't hindi nga siya tumulad sa atin, di ba? Napakabait natin, napaka-faithful. At eto pa,
Yung classmate natin, yung tahimik, hindi yun, yung classmate natin iba. Alam niyo ba, nakita ko siya, ang dami-dami niyang anak. At alam niyo ba, ang nasabi nila, puro daw panganay. Grabe! Diba? Tahimik siya doon, pero ngayon, ay naku, hindi kaya siya tumulat sa akin. Huwag kayong maingay ha, baka sabihin niyo, chismosa ako. Hindi ako chismosa. Huwag niyo akong isusubong sa kanya. Pero, ano gusto niya ba? Sige na nga, meron pa akong isang alam. Alam niyo ba, si sister, yung nag-hallelujah, praise the Lord, umiiyak every Sunday. Nakita ko siya nung Monday. Grabe, Monday pa lang yun ha. Nakita ko siya. Ang sama-sama ng ugali niya. Grabe, ang dami niyang bisyo. Akalain mo yun? Every Sunday, nagsisimba siya. Tapos Monday pa lang, nagbibisyo na siya. Grabe, ba't di kaya siya tumulat sa akin? Napakabait ko. Hindi ako chismosa, di ba? Napakabait ng tao. Sige ha, wait lang. Meron pa akong prayer meeting, tsaka Bible study. Magpa-Bible study muna ako. Bye-bye, huwag kayo maingay ha. Huwag niyo akong chichismis. Ako nga pala si Brother Jan, isang binago ng Diyos. Noon akala ko naglilingkod na ako kay Lord. Akala ko tunay na yung paglilingkod ko kay Lord. Ngunit, nang mabasa ko yung Biblia, mabasa ko yung salita ng Diyos, nakilala ko talaga kung sino talaga ang Diyos at kung ano talaga yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Bible study, lahat ng gawain, Sunday service, midweek service, lahat ng gawain ng Diyos, sinisikap ko na makadalo ako. Preaching, lahat ng topic ni Pastor, sinisikap ko na nag-take note at sinisikap ko din na i-apply sa aking buhay. Sinasabi ng marami, kabaliwan daw itong ginagawa ko ito, kabaliwan daw itong pagbabasa ng Biblia, kabaliwan daw itong ginagawa natin ito. Ngunit, sabi nga sa salita ng Diyos, darating yung araw na hindi nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa ko ito. Kung kaya, kapatid, tara, sama ka sa akin sa church. Sino matapang dyan? Ha? Ikaw? Dalawa na tayo. Pero may sasabihin ako. Alam niyo ba, kahit anong pamatay nila, di ako tinatanggap. Kasi matapang ako. Baril man yan, panaksak man yan, tabak man yan. Di ako natatakot. Pera lang sa asawa ko. Alam mo yun eh. Pero isang araw, may nainis ako dun sa pastor na yun eh. Hindi ko nga sinapak eh. Sabi di ba naman yan daw sa akin, dapat daw ako matakot sa Diyos. Eh ba't ako matatakot? Matapang nga ako eh. Kaya, wala akong Diyos. Ang Diyos ko, as sarili ko. Wala akong Diyos. Kahit sa Tapos na. Lapit na. kunti na lang. Gusto mo yung maganda. Lamig. Sarap mo yung... Hindi nagkikasa ito. Ayon sa nakasulat sa Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Nataas na ba niyan? Hawak ka mo. Hawak ka mo dito. Kuning ko? Sige, wag na. Mabigat. Ito lang, Mike.
Nakikita niyo ba yung pintuan? Oo. Tara, punta tayo. Ligayang pagdating sa karihan ng Diyos. Tuloy kayo sa karihan ng Diyos. Ann, Cass, Chloe, samahan niyo na sila sa loob. Sandali lang. O bakit? At tignan mo ako nakasulat ang pangalan niya sa kalat ng buhay. Opo, titignan ko po. Ako, titignan ko po. Hindi ko nakasulat ang pangalan niya. Pag kumuha ng Kristiyano, hindi nakasulat ang pangalan mo. Pasapoy ka! Kung saan may uod na hindi namamatay, nakakain sa'yo, at apoy na hindi namamatay, nasusunog sa'yo. Doon ka! Pastor, wait lang! Bitawan mo! Bitawan na lang, Pastor! Dapat nila ka! Bitawan mo ako! Ayan na, ayan. Pagkatapos ko mo. Oo na. Oo na kasi sabi mo sa'yo. Oo, masaya mo. Pa. Lang ako. Wala. Ba't wala? Saan nakikita? Wala. Na? Wala. Totoo. Nasa itaas. Lamig. Wala? Sa taan. Nasaan? Kasi
sana ako nagdudusa dito sa impyerno na to. Natatakot ako! Natatakot ako! Bakit ako narito? Nasaan ang mga lalaki ko? Nasaan sila? Bakit ako narito? Hindi ako makainit dito. Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko na sana sinunod ang pita ng laman ko. Patawa! Akin kayo! Ikaw! Si aking saan! Ikaw! Ikaw! At kayo! Sa akin kayo! Kaya kayo, habang may panahon pa, magsisi kayo. Tumalikod kayo sa mga kasalanan nyo. Katakot-takot ang mapunta sa lugar na ito. Ikaw! Ikaw! Kinabuyan mo ang inyong Diyos! Kaya ngayon, sa akin ka! Tama yan! Kabuyan niyo ng Diyos! Dahil ako gawin niyo, Panginoon! Ikaw! Ikaw! Hangal sa akin ka! Ayon sa Mark 9 verse 43, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Ayon sa Pahayag 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga mapagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulit sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Amen. Ang isa pong magandang gabi sa ating lahat. Kanino ko ibabasa? Sa oras po ito, nasaksihan po natin ang isang Mataas na drama ba? na kung saan pinakita ang iba't ibang buhay at istorya ng mga tao. Marahil ang ilan po sa atin o ang ilan o may kilala tayo kapareho ng mga istorya nito. Pero tandaan po natin kapatid Mary daughter. na anumang kasalanan ay tutugtugan ng ating Diyos na buhay. At paano tayo makakaligtas sa kapahamakan na naghihintay sa atin. Malinaw po ang mga bersikulong binasa po kanina. Sabi sa John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan niya, ibinigay niya ang bugtong niya anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At marami pa po sa iba't ibang bersikulo, katulad ng Roma 10:9-10. Sabi ng Romans chapter 10, 9-10, kung ipapahayag ninyo ang inyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at napapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at gayoy naliligtas. Marami po pong bersikulo ang nagsasabi patungkol po kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Ayon din sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid. Kapatid, ang kaligtasan po ay ino-offer ng Panginoon sa iyo at sa akin, na mayroong pang pusong handang manampalataya at labing handang umamin. Kaya sa oras po ito, alam po lahat po tayo, nais po natin makapiling ang Diyos at hindi natin kailanman pinangarap ang impyerno at nagat-nagat ng apoy. Kaya sa oras po ito,
ang paanyaya ng Diyos ay patuloy mong bukas sa bawat isa. Kung nais mong makasiguro sa iyong kaligtasan, sumabay po tayo sa isang maikling panalangin. Inaaniya ko po lahat na tumayo at sumabay po sa isang maikling panalangin. Mapagpalang Diyos Ama, Pagpaling Diyos sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. banal na Espiritu Santo, Banal na Espiritu salamat Santo. po Salamat sa po mabuting balita sa mabuting na aming balita napakinggan. na aming Panginoong napakinggan. Jesus, Panginoong ako'y Jesus, nananampalataya, ako'y ay nananampalataya. namatay, Ako'y at namatay. muling nabuhay Muling na para sa aking kaligtasan. para sa Inaamin ko po inaamin na ko po ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Inisin niyo po ako Inisin niyo po sa aking kasalanan. sa aming Maging sa kasalanan. naman akong kasalanan, kay Ebat Adan. Kay Ebat Adan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tumuloy ka sa aking puso. sa At puso ikaw ang siyang at ikaw ang siyang masunod sunod at paghari. maghari Tinatanggap kita namin bilang Diyos, bilang Diyos, Panginoon, Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Isulat niyo po Sulat niyo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng Salamat buhay. po Salamat sa po pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakapikit. Lord, nakikita niyo, Panginoon, at narinig ko, Diyos, ang bawat puso at labi, Panginoon, na nanampalataya, umamin, at tumanggap sa iyo. Dalain ko, O Diyos, ang patuloy mong pagsama sa kanila. Di lamang, O Diyos, ngayon, kundi sa bawat araw ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Tuwing, Lord God, kami may lalakbayin, Lord God, kasama ka namin, at kahit kailanman, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan na. Salamat po, O Diyos, sa iyong mapulit pasasalamat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Magkaila po, tinatanggap.
summer